Habang nakaratay si Monique sa malamig na operating table, tinitiis ang hiwa ng panganganak sa tatlong sanggol, ninanakaw naman ng kanyang asawang si Marco ang lahat ng bunga ng kanyang pawis at talino. Sa isang lagda naging pulubi ang reyna. Basura ka na ngayon, bulyaw ni Doña Consuelo, habang ipinagtatabuyan siyang rumaragasa ang dugo sa binti. Ngunit sa bawat luhang pumapatak may digital na bitag na sumasakal sa kanilang leeg. Sino ang magtatagumpay? Ipinapasa ko na ang lahat ng shares ni Monique sa pangalan ko. Hindi na niya kailangan ang kumpanyang iyon. Ang kailangan niya ay matutong lumugar bilang isang asawang walang silbi. Ang malamig na boses ni Marco ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo ng ospital, tila isang matalas na balisong na pilit ibinabaon sa dibdib ni Monique. Nakatayo siya sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng VIP suite, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa bakal na stand ng suwero para lamang hindi siya mabuwal. Bawat hakbang na ginawa niya mula sa delivery room ay isang paghihirap. Ang tahi sa kanyang ibabang bahagi ay tila binabaklas sa bawat galaw, at ang puting gown na suot niya ay may bakas pa ng sariwang dugo na sumisimbolo sa himala ng pagsilang ng kanyang tatlong anak. Sa loob ng silid nakita niya si Marco na kampanteng nakaupo. Hawak ang isang mamahaling pluma habang nasa harap ni Doña Consuelo. Ang kanyang biyenan ay nakasuot ng perlas at may ngiting taglay ang laso ng isang ahas. Ang mga kamay ni Monique na ilang oras pa lang ang nakakalipas ay nangangatog sa hirap ng pag-iri, ay mas lalong nangatal. Hawak niya ang tatlong maliliit na bonnet na tinahi niya gabi-gabi sa loob ng 7 buwan. Bawat tahi ay may kalakip na dalangin para sa kaligtasan ng kanyang mga anak na ngayon ay nasa loob ng incubator. Siguraduhin mong hindi siya makakalapit sa mga bata, Marco. Dagdag ni Doña Consuelo habang humihigop ng tsaa. Gagamitin natin ang dokumentong ito para palabasin na hindi siya matino sa pag-iisip. Isang baliw na ina na nagwaldas ng pera ng pamilya para sa kanyang luho. Sino ba naman ang maniniwala sa isang hamak na technician na naging asawa mo lang dahil sa awa? Ang mga bonnet na hawak ni Monique ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Wala siyang narinig na tunog, ngunit sa kanyang pandinig tila isang malakas na pagsabog ang naganap sa kanyang mundo. Ang hangin sa pasilyo ay biglang naging kasing lamig ng yelo sa Tagaytay. Ang kanyang lalamunan ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay tuyot at mahapdi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay hindi na pintig ng buhay, kundi isang mabigat na hampas ng martilyo sa kanyang pagkatao. Bumaba ang tingin ni Monique sa kanyang tiyan na wala ng laman, ngunit ang hapdi ay mas matindi pa kaysa noong hinihiwa ang kanyang balat. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga pangarap, ang pamilyang inakala niyang kanlungan, ay sila palang kikitil sa kanyang huling pag-asa. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding panghihina ng kanyang katawan na tila tinatalikuran na rin siya. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang alaala ang biglang dumaan sa kanyang isip. Ang huling backup ng system na ginawa niya bago siya isugod sa ospital. Ang mga code na tanging siya lang ang nakakaalam. Ang kanyang mga daliri na dati ay mabilis na sumasayaw sa keyboard. Para itaguyod ang kumpanyang ninanakaw ngayon sa kanya ay unti-unting kumuyom. Ang bawat butil ng pawis na pumatak mula sa kanyang noo ay tila naging apoy na nagpapaalab sa natitirang hibla ng kanyang katinuan. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan. Habang pinapanood ang kanyang asawa na tumatawa kasama ang kanyang ina, ito ba ang kabayaran sa lahat ng sakripisyong ibinigay ko para sa inyong pangalan? Ito ba ang halaga ng 7 taon na itinuring ko kayong pamilya higit pa sa aking sarili? Naramdaman ni Monique ang init ng likido na muling dumaloy sa kanyang binti, isang paalala na ang kanyang katawan ay nasa bingit pa rin ng panganib. Ngunit habang unti-unting nagdidilim ang kanyang paligid at naririnig ang papalapit na yabag ng mga gwardya na inutusan ni Doña Consuelo, na ilabas siya isang mapait na sumpa ang nabuo sa kanyang puso. Paano ko babawiin ang mga anak ko mula sa mga kamay ng mga halimaw na ito kung ang mismong hangin na hinihinga ko ay unti-unti na nilang kinukuha? Tapetan. Ang sakit ng panganganak ay mabilis na lumilipas, pero ang hapdi ng pangungulila sa sariling dugo at laman ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat hininga ko. Nakadikit ang likod ni Monique sa magaspang at bakbak na pader ng isang maliit na paupahan sa gilid ng Riles. Ang amoy ng kanal at tuyong isda ay humahalo sa malansang amoy ng kanyang sariling katawan
na hindi pa rin lubusang gumagaling. Sa kakarampot na liwanag na nagmumula sa isang pundidong bumbilya, pinagmamasdan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga daliring dati ay humahawak sa mga high-end na server at nagpapatakbo ng bilyong halaga ng kumpanya, ngayon ay nanginginig habang pilit na binubuksan ang isang lata ng sardinas. Hoy Monique, baka naman balak mong takasan ang upa mo sa susunod na linggo. Ang boses ni Aling Lourdes ay tila isang matalas na pako na kumakalos sa katahimikan. Nakatayo ang matanda sa may pintuan na kapamaywang at may hawak na pamaypay habang ang mga mata nito ay mapanuri at puno ng panghuhusga. Narinig ko sa balita ninakawan mo daw ang asawa mo, my God, Monique. Akala ko pa naman ay desenteng babae ka. Dahil taga-Tagaytay ka, iyon pala ay ahas ka sa damuhan. Hindi totoo ang mga balitang yon. Aling Lourdes, sila ang nagnakaw sa akin. Mahina, ngunit may diin ang tugon ni Monique. Pilit niyang itinatayo ang kanyang likod kahit na kumikirot ang kanyang mga tahi. Ang kumpanyang iyon ay ako ang nagtayo. Pinaghirapan ko iyon bago ko pa man nakilala si Marco. Tumawa ng mapait si Aling Lourdes, isang tunog na tila pagkiskis ng tuyong dahon. At sino naman ang maniniwala sa iyo? Tignan mo ang sarili mo. Mukha kang basang sisiw na itinapon sa kalsada. Samantalang si Doña Consuelo na panood ko kanina nag-donate ng milyon-milyon sa simbahan para sa kaligtasan ng mga apo niya. Ang bait-bait ng biyenan mo tapos sasabihin mong magnanakaw, tumalikod si Monique para itago ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Ang bawat salita ng mata ay tila isang sampal na nagpapaalala sa kanya kung gaano kabilis baluktutin ng pera ang katotohanan. Pag-alis ni Aling Lourdes, dahan-dahang lumapit si Monique sa isang lumang telebisyon sa sulok ng kwarto. Binuksan niya ito at bumungad ang mukha ni Marco, maayos ang bihis na kasuot ng mamahaling tuxedo at may malungkot na ekspresyon sa harap ng mga kamera. Napakasakit para sa amin ang nangyaring ito. Wika ni Marco sa screen, ang boses ay tila puno ng pagsisisi. We trusted her, I loved her, but the documents don't lie. Monique embezzled the funds for her own secret life. For now, our focus is the health of my 3 children. Sila ang prioridad namin, malayo sa masamang impluensya ng kanilang ina. Napahawak si Monique sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Marco ay parang isang matalas na karayom na itinusok sa kanyang puso. Ang mga anak niya, ang 3 munting anghel na hindi man lang niya nayakap, ay ginagawang kasangkapan ni Marco para makuha ang simpatsya ng publiko. Ang screen ay nagpalit ng imahe, ipinakita ang loob ng isang mamahaling nursery kung saan nakahiga ang 3 sanggol sa loob ng mga incubator. Doon nakita ni Monique ang isang detalye na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang panganay na sanggol, si Baby Marcus, ay may suot na monitoring device na hindi pamilyar sa kanya. Bilang designer ng software ng kumpanya, alam ni Monique ang bawat sensor na ginagamit sa mga ospital sa Makati. Ang device na iyon ay hindi para sa kalusugan. Ito ay isang prototype na may depekto na dati na niyang ipinahinto ang pag-develop dahil sa panganib ng overheating. Diyos ko, papatayin nila ang anak ko. Bulong ni Monique, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Alam niyang hindi alam ni Marco ang panganib ng device na iyon. Para sa kanyang asawa, ang mahalaga lang ay magmukhang high-tech at mamahalin ang pangangalaga sa mga bata sa harap ng media. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, narinig niya ang mahinang pagkatok sa pinto. Isang anino ang sumilip sa maliit na siwang. Ito ay si Celeste, ang kanyang embyanan, na palaging nagpapanggap na kakampi niya. Pumasok ito na may dalang maliit na basket ng prutas, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Monique, kundi sa paligid ng maruming kwarto. Monique, I'm so sorry. I tried to talk to mommy pero wala akong magawa. Simula ni Celeste sa kanyang malambing na Taglish. I brought some fruits for you. You look so pale, baka magkasakit ka. But please don't tell Marco I'm here. He will be so angry if he finds out. Tinitigan ni Monique ang kanyang embyanan. May kung anong kakaiba sa kilos nito. Ang paraan ng pag-aayos nito sa kanyang buhok at ang panakanakang paghawak sa kanyang hikaw ay tila may gustong itago. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Monique ang pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone sa ilalim ng unan. Isang message mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Nandyan siya para iligaw ka. Huwag kang lilingon sa kanan. Lumabas ka na ngayon din kung gusto mo pang makitang buhay ang mga anak mo. Napaigtad si Monique. Tumingin siya kay Celeste, na ngayon ay may hawak ng cellphone at tila may mabilis na itinatype. Ang kaba sa dibdib ni Monique ay naging isang malamig na takot na gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi siya ligtas dito.
Ang maliit na paupahang ito na akala niya ay taguan ay naging isang bitag. Celeste, kailangan ko lang pumunta sa banyo. Pagdadahilan ni Monique, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Sure, take your time, Monique. Nakangiting sagot ni Celeste, pero hindi nawala ang paningin nito sa pintuan. Dahan-dahang lumakad si Monique patungo sa maliit na bintana sa likod ng banyo. Ang taas nito mula sa lupa ay sapat na para mabali ang kanyang buto kung hindi siya mag-iingat, lalo na't sariwa pa ang kanyang opera. Ngunit sa isip niya ang mukha ni Baby Marcus, na may nakakabit na mapanganib na device, ang tanging nakikita niya. Sa labas narinig niya ang tunog ng gulong ng sasakyan na humihinto sa harap ng paupahan. Ang boses ni Aling Lourdes ay muling narinig, ngunit sa pagkakataong ito puno ito ng takot. Dito po ang kwarto ng magnanakaw na iyon. Hawak ang kanyang tiyan at tinitiis ang matinding hapdi. Pilit na umakyat si Monique sa bintana. Ang kanyang pawis ay malamig at ang kanyang paningin ay nagdidilim sa bawat puwersa na kanyang ginagawa. Sa sandaling makatuntong siya sa bubungan ng kalapit na bahay, isang lalaki ang lumitaw sa dilim, nakasuot ng itim na jacket, at may mga matang tila nakatitig sa kanyang kaluluwa. Sino ka? Nanginginig na tanong ni Monique. Ang lalaki ay hindi sumagot, bagkus ay iniabot ang isang kamay na puno ng peklat. Kung gusto mong mabuhay, sumama ka sa akin. Or manatili ka rito at hintayin ang mga tauhan ni Marco na tapusin ang nasimulan nila sa ospital. Hindi kailangan ng mundo ang iyong luha, Monique. Ang kailangan mo ay patigasin ang iyong kalooban bago ka tuluyang mabuwal sa putikan. Ang mga salitang iyon ni Mateo ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa nag-aapoy na pakiramdam ni Monique. Hawak-hawak ng lalaki ang kanyang braso habang hinihila siya sa madilim na pasilyo ng isang abandonadong bodega, malalayo sa ingay ng mga sirena ng pulis na naiwan sa paupahan. Bawat hakbang ni Monique ay isang pakikidigma sa sariling katawan. Naramdaman niya ang malagkit na likido sa kanyang tiyan, alam niyang bumuka na naman ang kanyang tahi, ngunit wala siyang karapatang dumaing. Ang sakit ng laman ay maliit na bagay kumpara sa bigat ng pagtataksil na pasan-pasan niya. Sino ka ba talaga? Bakit mo ako tinutulungan? Hingal na tanong ni Monique habang pilit na sumasabay sa mabibilis na yabag ng lalaki. Huminto si Mateo at hinarap siya. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste, nakita ni Monique ang lalim ng galit sa mga mata nito. Lawyer ako, Monique. Pero bago iyon, isa akong anak na kinalimutan ng mundong kinabibilangan ng iyong biyanan. Hindi kita tinutulungan dahil mabuti akong tao. Tinutulungan kita dahil ikaw lang ang susi para mapabagsak ang kumpanyang iyon. Inalalayan siya ni Mateo sa loob ng isang luma at madilim na sasakyan. Ang amoy ng lumang leather at kape ay bumalot sa kanila. Habang binabaybay nila ang mga tago at mabatong daan ng Cavite, hindi maalis ni Monique ang tingin sa labas ng bintana. Ang sungmunang Tagaytay ay tila isang dambuhalang kumot na pilit lumalamon sa kanyang nakaraan. Napahawak siya sa kanyang dibdib, nararamdaman ang muling pagkirot nito. Hindi ito dahil sa sugat, kundi dahil sa gatas na pilit lumalabas, isang paalala mula sa kalikasan na may tatlong buhay na naghihintay sa kanya. Take this. Mainit pa yan, wika ni Mateo sabay abot ng isang termos. Salamat, mahinang ang sagot ni Monique. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang takip. Mateo, nakita ko sa balita, ang mga anak ko, may monitoring device silang ginagamit kay Baby Marcus. Iyon ang prototype na may diferensya. Kailangan ko silang makuha bago maging huli ang lahat. Alam ko, iyan ang dahilan kung bakit kailangan nating magmadali. Seryosong sagot ni Mateo habang nakatuon ang tingin sa kalsada. Pero tignan mo ang sarili mo, Monique. You can't even stand straight. Kung pupunta ka dun sa kalagayang yan, parang nagpakamatay ka na rin. At kapag namatay ka, sino na ang lalaban para sa kanila? Si Marco. Ang asawa mong mas pinili ang sugal kaysa sa pamilya nyo. Napayuko si Monique. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang matalas na kutsilyo na humihiwa sa kanyang natitirang dangal. I gave him everything, Mateo. Ang talino ko, ang pera ko, ang buhay ko. I thought having a family would complete me. Yun pala sila ang uubos sa akin. That's the problem with women like you, Monique. Sobra kayong magmahal hanggang sa makalimutan nyo nang magtira para sa sarili nyo. Mapait na biro ni Mateo pero may bahid ng simpatya ang tono nito. Pero ngayon wala na si Marco, wala na ang kumpanya, ikaw na lang ang natitira. So choice mo, iiyak ka ba rito habang hinahayaan silang mamatay,
o gagamitin mo ang utak mong sinasabi nilang genius para bawiin ang lahat? Sandaling tumahimik sa loob ng sasakyan. Ang tanging naririnig ay ang ugong ng makina at ang bugso ng hangin sa labas. Dahan-dahang itinuwid ni Monique ang kanyang upo. Pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang dulo ng kanyang maruming gown. Ang takot na kanina ay lumulunod sa kanya ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Anong plano? Tanong ni Monique, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Lumingon ng bahagya si Mateo at bahagyang ngumiti. Ngayon nagsasalita ka na bilang ang CEO na nakilala ko sa papel. Una, kailangan nating linisin ang sugat mo. Pangalawa, kailangan nating pasukin ang main server ng kumpanya nyo nang hindi nila nalalaman. I want you to ghost them, Monique. Isabotahe mo ang bawat transaksyon ni Marco hanggang sa wala na siyang magawa kundi lumuhod sa harap mo. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang maliit at lumang bahay na napapalibutan ng matatayog na puno. Habang pababa sila, napansin ni Monique ang isang luma at kupas na litrato na nakadikit sa dashboard ni Mateo. Isang batang lalaki kinakarga ng isang babaeng kamukha ni Doña Consuelo, pero mas bata at may bakas ng pighati sa mga mata. Mateo, sino ang nasa litratong iyon? Tanong ni Monique bago siya tuluyang bumaba. Humigpit ang hawak ni Mateo sa manibela. Ang kanyang panga ay nag-igting at ang kanyang tinig ay naging malamig na tila yelo. Isang biktima ng bunsong obligasyon na ipinipilit ng pamilyang iyan. Huwag ka nang magtanong, Monique. Mag-focus tayo sa kung paano mo mababawi ang mga anak mo. Pumasok sila sa loob ng bahay. Doon bumungad kay Monique ang isang silid na puno ng mga computer screens at cables, isang digital na paraiso sa gitna ng kagubatan. Sa gitna ng mesa, may isang maliit na sapatos ng sanggol na kulay asul. Nilapitan ito ni Monique at hinawakan ng dahan-dahan. Ang lambot ng tela ay tila isang haplos mula sa kanyang mga anak. Naramdaman ni Monique ang muling pag-vibrate ng kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, hindi man mensahe ang dumating kundi isang link para sa isang live stream. Binuksan niya ito at nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ipinapakita sa screen si Doña Consuelo na may hawak na gunting dahan-dahang pinuputol ang ribbon sa harap ng isang bagong pasilidad ng ospital. Ngunit sa likuran niya, nakita ni Monique ang incubator ni Baby Marcos. Ang ilaw ng monitoring device ay nag-uumpisa ng kumislap sa kulay pula, isang babala na nag-iinit na ang system. Mateo, ang anak ko, sigaw ni Monique habang itinuturo ang screen. Ngunit bago pa man makasagot si Mateo, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng bahay. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa paligid bago dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran nila. Did you really think it would be that easy, Monique? Ang boses na yon ay hindi kay Marco. Hindi rin kay Consuelo. Ito ay ang boses ni Guillermo, ang kaibigang inasahan ni Monique, na magliligtas sa kanyang mga files na ngayon ay may hawak na baril at nakatutok sa kanila. Ang pinakamasakit na saksak ay hindi nanggagaling sa kaaway, kundi sa kamay ng kaibigang hinahawakan mo habang ikaw ay nalulunod sa gitna ng dagat. Patawad, Monique, pero ang loyalty may presyo rin sa mundong ito. At ang presyo mo ay hindi sapat para iligtas ang pamilya ko. Ang boses ni Guillermo ay walang kasing lamig. Tila ba hindi sila magkasama sa loob ng 10 taon na binuo ang bawat linya ng code ng kanilang kumpanya. Nakatayo siya sa may pintuan, ang anino niya ay humahaba sa sahig, habang ang dulo ng baril ay nakatutok sa dibdib ni Mateo. Sa likuran niya, ang mga monitor ay patuloy na kumikislap, ipinapakita ang nagiinit na incubator ni Baby Marcos, na tila isang dambuhalang orasan ng kamatayan. Napahawak si Monique sa gilid ng mesa, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Sa kabilang kamay, mahigpit pa rin niyang tinititigan ang maliit na sapatos ng sanggol. Ang bawat salita ni Guillermo ay tila isang dambuhalang bato na idinadagan sa kanyang paghinga. Inisip niya ang lahat ng gabing nagpuyat sila, ang bawat tagumpay na pinagsaluhan nila at ang bawat sikretong ipinagkatiwala niya rito. Ang lahat ng iyon ay itinapon sa isang iglap para lamang sa mga barya ni Doña Consuelo. Guillermo, kaibigan kita. Paos na wika ni Monique, ang kanyang lalamunan ay tila puno ng basag na bubog. Pati ba naman ikaw? Alam mong buhay ng mga anak ko ang nakataya rito. Tignan mo ang screening monitoring device, mag-overheat na iyan. Papatayin niyo ang anak ko. Business is business, Monique. Sagot ni Guillermo bagamat may kaunting panginginig sa kanyang boses.
Inalok ako ni Doña Consuelo ng posisyon na hindi mo kailanman maibibigay. I need to survive. At ikaw, you are a sinking ship. Sumama ka na sa akin ng maayos. At baka makiusap pa ako na hayaan kang makita ang mga anak mo sa huling pagkakataon. Dahan-dahang tumayo si Mateo sa harap ni Monique tila isang pader na gustong sumalag sa anumang balang darating. Huwag kang maniwala sa kanya, Monique. Ang mga taong kumakapit sa patalim ay walang isang salita. Isang hakbang pa, Guillermo, at tinitiyak ko sa iyong hindi ka makakalabas ng buhay sa bodegang ito. Ang retention sa loob ng silid ay tila isang kwerdas ng gitara na sobrang higpit, isang maling galaw lang ay mapuputol ito at magdudulot ng sugat. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng mga computer fan at ang mabilis na paghinga ni Monique. Sa kanyang isipan, hindi ang baril ang kinatatakutan niya. Ang kinatatakutan niya ay ang pulang ilaw sa screen na mas lalong bumibilis ang pagkurap. Ang kanyang gatas ay muling tumulo, binabasa ang kanyang damit, isang tahimik na panaghoy ng isang inang hindi magawang protektahan ang kanyang sanggol. Ibigay mo sa akin ang master key, Monique. Utos ni Guillermo, mas lalong humigpit ang hawak niya sa baril. Ibigay mo ang access sa cloud at tatapusin ko na ito ng mabilis. Tumingin si Monique kay Mateo, pagkatapos ay sa screen at huli ay sa lalaking itinuring niyang kapatid. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang akala niyo ba ay ganun lang ako kadaling sumuko? I built that system with my soul, Guillermo. At hindi ko hahayaang gamitin niyo ang kaluluwa ko para pumatay ng sarili kong anak. Sa isang mabilis na pagkakataon, may pinindot si Monique sa ilalim ng mesa. Ang lahat ng screens ay biglang nag-iba ng kulay. Isang babala ang lumabas, self-destruct sequence initiated. Anong ginawa mo? Sigaw ni Guillermo, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Kung hindi ko maililigtas ang anak ko, sisiguraduhin kong wala kayong makukuha kahit isang sentimo mula sa akin. Bulong ni Monique habang ang pawis ay dumadaloy sa kanyang mukha. Nanginig ang kamay ni Guillermo sa gatilyo. Ang tunog ng pag-click ng baril ay umaling-awngaw sa tahimik na silid. Sa labas, ang sungbo ng Tagaytay ay mas lalong kumapal, tila ba nakikiramay sa madilim na tadhana ng mga taong nasa loob. Ngunit bago pa man makaputok si Guillermo, isang malakas na paghampas ng pinto ang naganap mula sa likuran niya. Ang liwanag mula sa labas ay tila isang dambuhalang kamay na humila sa atensyon ng lahat. Ngunit ang aninong pumasok ay hindi pulis. Ito ay si Marco na may mga matang puno ng puyat, hawak ang isang tablet na nagpapakita rin ng nag-aapoy na monitoring device sa ospital. Monique stopped the sequence. Sigaw ni Marco. Ang boses ay puno ng desperasyon. Nasa loob si Baby Marcus. Mag-e-explode ang incubator kapag pinutol mo ang connection ng system. Nanigas ang buong pagkatao ni Monique. Ang kanyang daliri ay nakatapat sa huling button ng confirmation. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Isang maling desisyon at ang kumpanya ay maglalaho, pero kasama ba doon ang huling hininga ng kanyang anak? Paano pipiliin ng isang ina ang pagitan ng katarungan at ang buhay ng kanyang sanggol kung ang mismong katarungang iyon ang tanging paraan para mabawi niya ang lahat? Tigilan mo na ito, Monique. Gusto mo bang maging mamamatay tao ng sariling mong anak para lang sa paghihiganti? Ang boses ni Marco ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa natitirang katinuan ni Monique. Nakatayo ang kanyang asawa sa pintuan, hingal na hingal, at ang mga mata ay nanlilisik sa takot, hindi takot para sa asawa, kundi takot sa pagguho ng kanyang marangyang mundo. Sa bawat salitang binibitawan ni Marco, nararamdaman ni Monique ang pamilyar na bigat ng pagmamanipula, ang paraan kung paano siya palaging pinalalabas na masama para pagtakpan ang sarili nitong mga kasalanan. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Monique ang hapdi sa kanyang dibdib. Ang kanyang puting damit ay unti-unting nababasa ng gatas, isang mainit at malagkit na pakiramdam na nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng digital na code at tension, isa lamang siyang inang nangungulila. Ang sakit ng kanyang tahi ay tila isang apoy na gumagapang sa kanyang katawan, ngunit ang mas matinding hapdi ay ang katotohanang ang mismong talino niya ang ginagamit ngayon para ipitin siya sa isang sulok. Pinatay niyo na ako nung araw na inilayo niyo ang mga anak ko sa akin, Marco.
Pabulong na sagot ni Monique, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng puot at pagmamahal. Ngayon sasabihin mong ako ang mamamatay tao. Sino sa atin ang nagkabit ng depektibong monitoring device sa incubator ni Marcus dahil lang sa pride nyo? Monique, makinig ka? Dahan-dahang lumapit si Marco. Itinataas ang kanyang mga kamay, ay tila ba nagpapaamo ng isang mailap na hayop. I-cancel mo ang self-destruct sequence. Ibibigay ko sa iyo ang access sa nursery. Maari mong makita ang mga bata. Please huwag mong hayaang sumabog ang system. Tumingin si Monique kay Mateo. Nakita niya sa mga mata ng abogado ang babala, alam ni Mateo na ito ay isa na namang bitag. Ngunit paano tatalikuran ng isang ina ang pagkakataong mailigtas ang kanyang sanggol? Sa bawat segundong lumilipas ang pulang ilaw sa monitor, ay tila tumitibok kasabay ng kanyang puso, bumibilis nagbabanta. Sa isang mabilis na desisyon, binitawan ni Monique ang huling button. Ang tunog ng paghinto ng mga computer fan ay bumalot sa silid kasunod ng pagbabalik sa normal ng kulay ng mga screens. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Nagawa ko na. Iligtas mo ang anak ko, Marco, sabi ni Monique, habang ang kanyang buong katawan ay tila nawala ng buto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ngunit ang pangakong binitawan ni Marco ay tila sungmu na mabilis na naglaho. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ng kanyang asawa. Lumingon si Marco kay Guillermo at tumango. Kunin niyo ang lahat ng drive, siguraduhin niyo na hindi na makakahawak ng kahit anong keyboard ang babaeng ito. Marco, nangako ka. Huling sigaw ni Monique bago siya naramdaman ang isang malakas na tulak mula sa mga tauhan ni Marco na kapapasok lang. Sa kabutihang palad, si Mateo ay mas mabilis. Hinawakan niya ang kamay ni Monique at hinila ito patungo sa isang tago at maliit na lagusan sa likod ng archive room. Ang tunog ng pag-aaway at pagkabasag ng mga gamit sa likuran nila ay unti-unting humina habang tinatahak nila ang madilim na tunnel patungo sa labas ng bodega. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa isang lihim na safe house. Sa libis ng bundok, malayo sa ingay ng kabihasnan. Habang nililinis ni Mateo ang sugat ni Monique, ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng pighati. Ang bawat pagdampi ng bulak na may alcohol ay nagpapaigting sa tension sa silid. Bakit mo ako iniligtas, Mateo? Tanong ni Monique habang nakatingin sa kawalan. Dapat ay hinayaan mo na lang akong mamatay doon. Wala na ang kumpanya, wala sa akin ang mga anak ko. Isa na lang akong anino. Tumitig si Mateo sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang luma at malalim na sugat. Dahil ang kwento mo ay kwento ko rin, Monique. Ang babaeng nasa litratong nakita mo sa sasakyan ko, siya ang tunay na asawa ng namatay na asawa ni Doña Consuelo. Ako ang anak na itinapon niya sa kalsada para lang hindi masira ang imahe ng pamilyang Marco. Utang ko sa aking ina ang hustisyang hindi niya nakamit. Napatigil si Monique. Ang sungmu ng nakaraan ay unti-unting nalilinawan. Si Mateo ay hindi lang isang abogado, siya ay isang bahagi ng madilim na lihim ng pamilyang kumitil sa kanyang kaligayahan. Isang pagkakaisa ng dalawang pusong sugatan ang nabuo sa gitna ng kadiliman. Ang mga anak mo ay hindi lang basta sanggol para sa kanila, Monique. Patuloy ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng galit. Sila ang mga tagapagmana na kailangan nila para mapanatili ang kontrol sa yaman. At bukas ng madaling araw, ililipat na sila sa isang private jet patungong Switzerland. Nanigas ang buong pagkatao ni Monique. Ang kanyang mga kamay ay muling kumuyom. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang mahinang tunog ng radyo mula sa labas ang narinig nila. Ang boses ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw sa paligid ng safe house, tila ba nanggagaling sa langit? Monique, alam kong naririnig mo ako. Ang iyong panganay na anak, si Marcus, tumigil na ang pagtibok ng kanyang puso. Ang pinakamasakit na uri ng kamatayan ay hindi ang paghinto ng sariling tibok ng puso, kundi ang marinig na ang buhay na nagmula sa iyong sinapupunan ay tuluyan ng pinitas ng tadhana. Ang boses ni Doña Consuelo na nanggagaling sa speaker sa labas ng safe house ay tila isang dambuhalang palakol na humiwa sa huling hibla ng pag-asa ni Monique. Hindi siya nakasigaw, walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang tanging narinig ay ang mahinang pagbagsak ng basong. Hawak niya ang tubig ay dahan-dahang kumalat sa sahig. Tila ba nakikiramay sa kanyang pagkadurog. Napahawak si Monique sa kanyang tiyan, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa telang suot niya
hanggang sa makaramdam siya ng hapdi, ngunit ang sakit na iyon ay wala pa sa kalingkingan ng kurot sa kanyang kaluluwa. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog mahapdi at nakakasakal. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na dapat ay yumayakap sa kanyang panganay, ngayon ay nanginginig at tila wala ng buhay. Hindi totoo iyan. Pabulong na wika ni Monique, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan. Nagsisinungaling siya, alam ko ang tibok ng puso ng anak ko. Nararamdaman ko iyon dito. Itinuro niya ang kanyang dibdib, kung saan ang gatas na dumadaloy ay tila naging laso na nagpapaalala sa kanyang kabiguan. Mabilis na lumapit si Mateo sa kanya at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Monique, makinig ka sa akin. Huwag kang magpapadala sa laro niya. Consuelo is a master of gaslighting. Gagamitin niya ang kahit na ano, kahit ang buhay ng mga bata para lang palabasin ka sa lungga mo. She wants you to be reckless. Mateo, narinig mo ba? Sabi niya, tumigil na ang puso ni Marcos. Biglang nag-hysterical si Monique, pilit niyang tinatabig ang mga kamay ni Mateo. Kailangan kong pumunta doon, hindi ko sila pwedeng hayaang sakta ng anak ko. Kahit patay na siya, kailangan ko siyang mahawakan. Iyon ang gusto niyang gawin mo. Ang boses ni Mateo ay mas lalong naging matigas. Gusto niyang sumugod ka para makuha ka nila at tuluyan kang iligpit. At kapag nakuha ka nila, sino na ang magliligtas sa dalawa pang bata? Isipin mo sina Martina at Mateo Jr., Monique. Sila ang kailangan mo pang ipaglaban. Tila nabuhusan ng malamig na tubig si Monique. Huminto siya sa pagpupumiglas at dahan-dahang tumingin sa laptop na nasa mesa. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng pighati, ay unti-unting nagkaroon ng kislap ng galit. Ang talino niyang binuo sa loob ng maraming taon ay nagsimulang mag-analisa. Dahan-dahan siyang lumapit sa keyboard. Ang kanyang mga daliri na dati ay nanginginig ay biglang naging tumpak at mabilis. Kung tumigil ang puso ni Marcos, dapat ay may record na iyon sa main database ng ospital. Ang mga monitoring device na idinisenyo ko ay may backup log na hindi pwedeng burahin ng basta-basta. Pumasok ang katahimikan sa silid habang tanging ang mahinang pagpindot sa keyboard ang naririnig. Ang pawis ni Monique ay tumutulo sa kanyang noo, humahalo sa mga luhang hindi pa rin natutuyo. Makalipas ang ilang minuto, isang graph ang lumabas sa screen. Nagsisinungaling siya. Bulong ni Monique, ang kanyang boses ay puno ng pait. Tignan mo ang signal, Mateo. Pinutol nila ang connection ng monitor sa public screen ng ospital para magmukhang flatline. Pero sa internal log, narito. Mahina ang tibok pero nandyan pa. My baby is still fighting. Ang galit na naramdaman ni Monique ay mas matindi pa sa anumang unos. Ang paraan kung paano ginawang laro ng kanyang biyanan ang buhay ng isang sanggol ay isang kalapastanganang hindi niya kailanman mapapatawad. Kailangan nating pumasok sa mansyon, wika ni Monique. Habang itinutuwid ang kanyang likod, hindi alintana ang kirot sa kanyang mga tahi. Ililipat sila sa airport bukas ng madaling araw. Gagamitin natin ang oras na ito habang iniisip nilang nawawala na ako sa katinuan dahil sa balitang binitawan nila. Anong plano mo? Tanong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga sa katatagan ng babaeng nasa harap niya. Magdidisguise ako bilang staff ng catering na kinuha nila para sa send-off party ni Marco. Alam ko ang bawat sulok ng mansyong iyon. Alam ko kung saan nila itatago ang mga bata bago ang bayahe, sagot ni Monique. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot, tanging ang determinasyon ng isang inang handang pumatay para sa kanyang mga anak. Nang sumapit ang hating gabi, ang mansyon ng mga Marcos sa Tagaytay ay napapalibutan ng makapal na sungmu. Ang malamig na hangin ay tila nagdadala ng mga bulong ng panganib. Suot ang uniforme ng isang server at nakasuot ng face mask, dahan-dahang pumasok si Monique sa gate kasabay ng mga delivery truck. Habang naglalakad siya sa pamilyar na pasilyo, nakita niya si Doña Consuelo sa malayo, may hawak na baso ng wine at tumatawa habang kausap ang ilang mga bisita. Ang kislap ng mga alahas nito ay tila pang-uuyam sa kahirapang dinanas ni Monique. Dahan-dahang tinungo ni Monique ang nursery sa ikalawang palapag. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Masyadong maaga para sa tsaa, Monique. O baka naman gusto mong ako ang magsilbi sa iyo? Ang boses na iyon ay kay Celeste. Ang kanyang embyanan ay nakatayo doon, may hawak na syringe
at isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Ang pinakamahirap na kaaway ay hindi ang taong hayagang galit sa'yo, kundi ang ahas na nananatiling nakangiti habang dahan-dahang itinusok ang kanyang pangil sa iyong likuran. Naramdaman ni Monique ang malamig na dulo ng karayom na idiniin ni Celeste sa kanyang leeg. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na umaalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng mansyon. Sa kabila ng suot na face mask, ramdam ni Monique ang amoy ng mamahaling pabango ni Celeste. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagkasuklam. Akala mo ba talaga ay ganun kadali ang pumasok dito, Monique? Ang bulong ni Celeste, ang boses ay tila isang mapait na kwerdas ng violin. I knew it was you the moment you stepped into the kitchen. Your scent, it reeks of desperation and formula milk. Ang baho, Monique. Ang baho ng pagiging isang martir na ina. Dahan-dahang humarap si Monique, hindi alintana ang matalas na dulo ng syringe. Ang kanyang mga mata ay nanilisik puno ng apoy na binuo ng pighati at pagtataksil. Bakit, Celeste, I treated you like my own sister? Binigyan kita ng lahat ng hilingin mo. Bakit mo ito ginagawa? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Celeste. Sister, you were just a source of funds, Monique. Isang utusan na may pirma sa tseke. You were too perfect, too kind, it was disgusting. At ngayon ikaw pa ang bida, ikaw ang biktima. Hindi ko hahayaang masira mo ang huling pagkakataon namin ni Mommy na makuha ang lahat. Naramdaman ni Monique ang pamilyar na hapdi sa kanyang tiyan, ang kanyang mga tahi ay tila muling bumubuka dahil sa tensyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang malumpo siya ng sakit. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang pulso ni Celeste at inihampas ito sa pader. Ang tunog ng pagtama ng buto sa matigas na semento ay sinundan ng pagkalaglag ng syringe sa sahig. Wala ka nang sasaktan sa mga anak ko, Celeste. Ang boses ni Monique ay mababa ngunit puno ng awtoridad. Guards, nandito siya. Sigaw ni Celeste. Habang hawak ang kanyang nasaktang pulso, nagmadali si Monique na buksan ang pinto ng nursery. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Nang bumukas ang pinto, ang amoy ng sanitizer at ang mahinang ugong ng mga medical equipment ang bumungad sa kanya. Doon sa ilalim ng malamig na asul na ilaw, nakita niya ang 3 maliit na incubator. Mabilis siyang lumapit kay Baby Marcos. Ang monitoring device ay patuloy pa ring kumikislap sa kulay pula, isang babala na ang init sa loob ay nasa critical na level na. Ang maliit na dibdib ng sanggol ay mabilis na umaangat at bumababa, tila ba nakikipagkarera sa kamatayan. Marcos, anak, nandito na si Mommy. Bulong ni Monique, ang kanyang mga luha ay pumatak sa glass cover ng incubator. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na kinakalikot ang manual override ng system. Sa labas, narinig niya ang mabilis na yabag ng mga gwardya. Ang boses ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw, puno ng puot at utos. Huwag niyo siyang hayaang makalabas. Dalhin niyo siya sa bodega sa baba. Bago pa man makapasok ang mga gwardya, nagawa ni Monique na mabypass ang system. Ang mapulang ilaw ay naging berde at ang temperatura sa loob ng incubator ay nagsimulang bumaba. Ngunit huli na para tumakas. Ang pinto ay marahas na bumukas at pumasok si Marco, kasunod ang 2 armadong lalaki. You never learn, Monique, wika ni Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng puyat at pagkairita. Sinisira mo ang lahat ng plano ko. Dahil sa iyo nag-aalangan na ang mga investors. You are a liability. Isang liability ang tawag mo sa asawa mo at sa ama ng mga anak mo. Ang sagot ni Monique habang nakatayo sa harap ng mga incubator, tila isang leon na handang mamatay para sa kanyang mga kuting. Dahan-dahang kinuha ni Monique ang kanyang hikaw, ang huling piraso ng GPS tracker na akala ni Celeste ay na-destruct na niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanya. Alam mo ba kung bakit ako pumasok dito ng mag-isa, Marco? Hindi para magnakaw, kundi para masiguro na ang buong bansa ay nakapanood sa ginagawa niyo ngayon. Itinaas ni Monique ang kanyang cellphone. Ang screen ay nagpapakita ng isang live broadcast na may milyon-milyong viewers. Ang maliit na camera na itinago niya sa kanyang uniforme ay nakatutok ng direkta sa mukha ni Marco at sa mga armadong gwardya sa loob ng isang nursery. Anong ginawa mo? Sigaw ni Doña Consuelo, nakakapasok lang ang kanyang perlas, ay tila nagliliwanag sa galit. I activated the emergency protocol of the Kumpanya Consuelo. Ang system na ninakaw niyo ay may dead man switch.
kapag pumasok ako sa nursery na may unauthorized biometric access. Ang lahat ng cameras ay mag-go on at mag-i-stream sa bawat news portal sa Pilipinas. Paliwanag ni Monique, ang boses ay kalmado na ngayon. Ingat ang katahimikan sa silid ay naging kasing bigat ng isang hatol. Ang mukha ni Marco ay naging kasing puti ng papel. Sa labas ng mansyon, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang lumapit mabilis at dumarami. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Monique ang isang matinding panghihina. Ang kanyang paningin ay nagsimulang mag-flicker. Ang huling nakita niya ay ang paglapit ni Marco na may hawak na matalas na bagay bago dahan-dahang nagdilim ang lahat. Kung babagsak ako, Monique, sasama ka sa impyerno, ang huling bulong ni Marco na narinig niya. Ang pinakamasakit na bahagi ng paglaban ay hindi ang pakikipagtuos sa kaaway, kundi ang sandaling wala ka ng lakas para yakapin ang tagumpay na abot kamay mo na. Ramdam ni Monique ang malamig na sahig ng nursery sa kanyang pisngi. Ang bawat ingay sa paligid, ang mga sigaw ni Doña Consuelo, ang marahas na paghinga ni Marco, at ang papalapit na yabag ng mga sapatos ng pulis ay tila nanggagaling sa ilalim ng dagat, malabo at malayo. Ngunit sa gitna ng kadilimang unti-unting lumalamon sa kanyang paningin, nanatiling nakatitig si Monique sa paanan ng incubator ni Marcos. Ang berdeng ilaw nito ay patuloy na kumukurap, isang maliit na bituin sa gitna ng kanyang sariling impyerno. Hindi ka makakaalis ng buhay dito. Ang nanggagalaiting boses ni Marco ang huling malinaw na narinig ni Monique. Ramdam niya ang paglapit ng kanyang asawa, ang mabigat na presensya ng puot, na tila lason na humahalo sa hangin. Ngunit bago pa man madampi ng anumang matalas na bagay ang balat ni Monique, isang malakas na tunog ng pagtama ng pinto sa pader ang bumasag sa tensyon. Ibagsak ang sandata pulis ito. Ang utos na iyon ay sinundan ng kaguluhan. Ang tunog ng mga kagamitang medical na natatabig, ang pagkiskis ng semento sa mga tuhod na pilit ibinabaon sa sahig, at ang pamilyar na boses ni Mateo na tumatawag sa kanyang pangalan. Naramdaman ni Monique ang maiinit na kamay ni Mateo na bumuhat sa kanyang ulo, inilalayo siya sa panganib. Monique, huwag kang pipikit. Tignan mo ako, Monique. Ang boses ni Mateo ay nanginginig, isang emosyong hindi akalain ni Monique na magmumula sa isang lalaking binuo ng galit at paghihigante. Ang mga bata. Pabulong na wika ni Monique, ang bawat salita ay tila isang matalas na tinik na humihiwa sa kanyang lalamunan. Mateo, ang mga bata. Ligtas na sila, Monique. Nakuha na sila ng medical team. Tapos na ang lahat, sagot ni Mateo, habang pilit na pinapahiran ang dugo sa noo ni Monique, gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Dinala si Monique sa ospital sa ilalim ng mahigpit na seguridad. Habang nakahiga sa puting silid, ang amoy ng disinfectant ay muling nagpaalala sa kanya ng gabi ng kanyang panganganak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Sa labas ng kanyang silid, naririnig niya ang mga bulong ng mga nurse at ang paminsan-minsang tunog ng mga notification mula sa telebisyon. Ang buong bansa ay nagising sa katotohanang ang itinuturing nilang huwarang pamilya ay isang pugad ng mga halimaw. Pumasok si Mateo na may dalang isang maliit na tasa ng mainit na sabaw. Ang kanyang mukha ay puno ng puyat, ngunit may isang uri ng kapayapaang hindi pa nakikita ni Monique noon. Si Doña Consuelo, tanong ni Monique, ang kanyang boses ay mahina pa rin, ngunit mas matatag na kaysa kanina. Nasa kustodiya na sila, sagot ni Mateo, habang inuupuan ang silya sa tabi ng kama ni Monique. Sinubukan pa niyang gamitin ang kanyang mga koneksyon, pero nang lumabas ang video mo, tinalikuran siya ng lahat. Marco is facing multiple charges: attempted murder, kidnapping, and financial fraud. Celeste is also being questioned. Wala na silang tatakbuhan, Monique. Huminga ng malalim si Monique. Ang bigat na pasan-pasan niya sa loob ng ilang linggo ay tila dahan-dahang gumagaan. Ngunit may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya. Isang tanong na hindi mabubura ng anumang aresto or hustisya. Bakit, Mateo? Bakit kailangang umabot sa ganito? Tanong ni Monique habang nakatingin sa kanyang mga kamay na may nakakabit na swero. 7 taon ko silang itinuring na pamilya. I gave them my life. Was it all a lie? Hindi ang pag-ibig mo ang kasinungalingan, Monique. Ang kanilang pagkatao ang huwad, malungkot na sagot ni Mateo. Minsan kailangang gumuho ang lahat para makita mo kung ano ang totoong pundasyon ng iyong buhay. At ngayon nakatayo ka pa rin. You survived the storm they created. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bumukas ang pinto
at pumasok ang isang doktor. May dala itong 3 maliit na folder at isang nangiting puno ng pag-asa. Mrs. Marco, o mas gusto mo bang tawaging Miss Gabriela, may mga bisita kang hindi na makapaghintay na makita ka. Dinala si Monique sa Neonatal Intensive Care Unit gamit ang isang wheelchair. Nang makarating siya sa harap ng malaking salamin, tumigil ang kanyang mundo. Doon sa loob ng 3 bagong incubator, nakahiga ang kanyang mga anak. Wala na ang mga depektibong monitoring device. Wala na ang takot. Ang maliit na kamay ni Baby Marcus ay dahan-dahang gumagalaw, tila ba tinatawag ang kanyang ina. Naramdaman ni Monique ang mainit na luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luhang galing sa pait, kundi luhang galing sa isang pag-ibig na walang katapusan. Sa unang pagkakataon, mula nang manganak siya, naramdaman ni Monique ang tunay na kahulugan ng salitang ina. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak, napansin niya si Mateo na nakatayo sa isang sulok, may hawak na isang brown envelope at may malalim na iniisip. "Mateo, anong nasa loob niyan?" tanong ni Monique. Lumingon si Mateo, ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago. Isang dokumento mula sa abogado ni Marco. Monique, bago siya arestuhin, may huli siyang ginawa. Isang bagay na maaring magpabago sa lahat ng pinaglalaban natin. Ang kalayaan ay hindi lamang ang pag-alis sa loob ng rehas, kundi ang pagpili kung aling bigat ang kaya mong pasanin para sa mga taong mahal mo. Dahan-dahang itinuwid ni Monique ang kanyang wheelchair sa harap ng salamin ng NICU, ang bawat paghinga ng kanyang 3 anak ni Marcus Martina, at ang bunsong si Mateo Jr. ay tila isang himig na nagpapakalma sa bagyong nananatili sa loob ng kanyang dibdib. Sa loob ng incubator, ang mga maliliit na daliri ng kanyang mga sanggol ay tila abot kamay na niya. Ngunit ang makapal na salamin ay nananatiling paalala na marami pa siyang kailangang linisin bago niya sila tuluyang mayakap sa kanyang mga bisig. Naramdaman niya ang presensya ni Mateo sa kanyang likuran. Ang abogado ay nanatiling tahimik, hawak pa rin ang brown envelope na tila ba may dalang sumpa. Ang suwang mo sa labas ng ospital ay unti-unti nang napapalitan ng liwanag ng bukang liwayway. Ngunit sa loob ng silid na iyon, ang anino ng nakaraan ay tila ayaw pang lisanin si Monique. "Mateo, ano ang nakasulat dyan?" Ang mahinang tanong ni Monique. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga anak. "Huwag mo nang itago sa akin. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, wala na akong takot sa anumang katotohanan." Bumuntong hininga si Mateo at dahan-dahang kinuha ang mga papel. Bago siya dinala sa presinto, nag-file si Marco ng isang conditional deed of assignment. Ginamit niya ang pirma mo sa mga dokumentong pinapirmahan niya sa iyo noong nasa ospital ka pa. Monique, hindi niya lang ninakaw ang kumpanya. Inutang niya ang lahat ng assets nito sa mga underground loan sharks sa Manila para pambayad sa kanyang utang sa sugal. Nanigas ang buong pagkatao ni Monique. Naramdaman niya ang pamilyar na hapdi sa kanyang tiyan, ang kanyang mga tahi ay tila kumirot bilang pagtugon sa bagong pasabog na ito. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, kung babawiin mo ang kumpanya sa legal na paraan, mamamana mo rin ang lahat ng utang na iyon. Paliwanag ni Mateo, ang boses ay puno ng pait. At ang halaga, hindi ito kayang bayaran ng 10 buhay mo. Kapag kinuha mo ang kumpanya agad, itong ipapasekwester ng mga pinagkakautangan niya. Mawawalan ka ng tirahan at maaari ka pang makasuhan ng estafa dahil ang pangalan mo ang nasa lahat ng kontrata. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Monique. Ganyan ba talaga ang turing niya sa akin, isang pambayad utang? Pagkatapos niyang nakawin ang talino ko, gusto niya pang ibaon ang kinabukasan ng mga anak ko. May isa pang paraan, wika ni Mateo, habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalinlangan. Tumawag si Guillermo kaninang madaling araw. Nagtatago siya ngayon dahil hinahanting din siya ng mga tauhan ni Marco. Sabi niya nasa kanya ang master key sa lahat ng gambling accounts ni Marco. Isang server na naglalaman ng ebidensya na ang mga utang na iyon ay ilegal at hindi mo pananagutan. "At anong kapalit, Gika?" tanong ni Monique, ang kanyang boses ay puno na ng kawalan ng tiwala. "Gusto niyang tulungan mo siyang makalabas ng bansa. At gusto niyang makipagkita sa iyo nang mag-isa," sagot ni Mateo. "Huwag mong gagawin iyon, Monique. It's too dangerous. Hindi natin alam kung kanino na siya naglilingkod ngayon." Hindi sumagot si Monique. Dahan-dahan niyang itinapat ang kanyang palad sa salamin, tila ba sinusubukang abutin ang pisngi ni Baby Marcos. Ang bawat tibok ng puso ng kanyang anak
na nakikita sa monitor ay tila nagsasabing, "Laban, mommy, huwag kang susuko." Ang golden moment ng sandaling yon ay ang pagkanta ni Monique ng isang napakahinang oyayi, isang awiting itinuro sa kanya ng kanyang ina noon sa Tagaytay. Ang kanyang tinig ay nanginginig, puno ng pagsisisi, pero mas puno ng pag-asa. Habang kumakanta siya, ang tatlong sanggol ay tila tumahimik, tila ba naririnig ang kaluluwa ng kanilang ina sa kabila ng makapal na salamin. "I will meet him, Mateo," wika ni Monique pagkatapos ng kanyang awit. "Hindi ako papayag na ang mga anak ko ay lumaking may utang na hindi naman sa kanila. I will take back what is mine and I will erase the shadow of Marco once and for all." "Sasama ako," git ni Mateo. "Hindi maaari. Kapag nakita ka niya, baka hindi niya ibigay ang kailangan ko. Mateo, kailangan mong manatili rito. Bantayan mo ang mga bata. Sila ang tanging dahilan kung bakit ako humihinga pa." Nang gabing iyon, sa isang madilim at abandonadong pier sa Roxas Boulevard, bumaba si Monique sa sasakyan. Ang hangin mula sa dagat ay may amoy ng kalawang at alat. Hawak ang kanyang cellphone na may mabilis na access sa cloud, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dulo ng pier kung saan may isang aninong naghihintay. "Nandito na ako, Guillermo. Ibigay mo na ang master key," ang tawag ni Monique sa gitna ng katahimikan. Ngunit ang aninong lumingon ay hindi si Guillermo. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa isang pamilyar na mukha na may ngising tila demonyo. "Surprise, Monique. Did you really think I'd let a simple jail cell hold me back?" Si Marco, nakatayo sa harap niya, may hawak na remote control at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit ng isang taong wala na ring mawawala. Akala mo ba, Monique, matatapos ang lahat sa isang pusas at ilang oras sa presinto? Masyado kang naging kampante sa talino mo, pero nakalimutan mong sa mundong ito, ang pera ang nagpapaikot sa batas. Ang boses ni Marco ay tila isang malansang hangin na humahaplos sa mukha ni Monique. Nakatayo ang kanyang asawa sa dulo ng pier, ang anino nito ay tila isang dambuhalang gagamba na handang sumakmal. Ang liwanag ng buwan ay sapat na para makita ni Monique ang gulo-gulong buhok ni Marco at ang mga matang wala na sa katinuan, mga matang nilamon na ng bisyo at ng matinding inggit sa tagumpay ng sariling asawa. Napahawak si Monique sa kanyang tagiliran. Ang hapdi ng kanyang sariwang tahi ay tila isang nagbabagang bakal na idinidiin sa kanyang balat, isang paalala na ang kanyang katawan ay hindi pa handa sa ganitong uri ng tapatan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay may kasamang kaba na tila ba ang kanyang mga lamang loob ay unti-unting bumabaligtad. Ang amoy ng kalawang ng pier at ang amoy ng alak mula kay Marco ay humahalo sa alat ng dagat, sapat na para masuka siya sa tindi ng pagkamuhi. "Nasaan si Guillermo?" Ang matigas na tanong ni Monique, pilit na pinapatatag ang kanyang nanginginig na boses. "Anong ginawa mo sa kanya, Marco?" "Si Guillermo ang tapat mong aso. Ayun, nakuha na ang bayad niya at kasalukuyan, nang lumalayag palayo." Tumawa si Marco, isang tunog na tila pagkiskis ng dalawang tuyong buto. "Ganyan ka kabilis ipagpalit, Monique. Ganyan ka kabilis iwanan ng lahat dahil ang totoo, ikaw ang malas sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako lulubog sa utang. Kung hindi mo ako pinigilan sa mga plano ko, sana ay bilyonaryo na tayo ngayon." "Ang malas mo ay ang sarili mong kasakiman, Marco." Ang sagot ni Monique, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa remote control na hawak ng lalaki. "Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang kumpanyang iyon ay para sa ating dalawa, para sa kinabukasan ng mga anak natin. Pero mas pinili mong itaya ang buhay nila sa mesa ng sugal. Huwag mong banggitin ng mga anak ko." Sigaw ni Marco, ang kanyang panga ay nagiigting sa galit. "Wala kang alam sa hirap na dinanas ko sa ilalim ng anino mo. Palagi ka na lang ang tama, palagi ka na lang ang genius. Ngayon tignan natin kung nasaan ang talino mo." Itinaas ni Marco ang remote control. Ang maliliit na pulang ilaw nito ay tila mga mata ng demonyo sa dilim. "Ang master key na hinahanap mo, nasa loob ito ng server room ng kumpanya. Pero sa isang pindot ko lang dito, ang lahat ng database, pati na ang ebidensya ng mga utang ko at ang monitoring logs ng mga bata ay maglalaho sa isang dambuhalang pagsabog. I have rigged the facility, Monique. Isang pagsabog na hindi lang sisira sa kumpanya, kundi tatapos din sa huling pag-asa mong mabawi ang mga anak mo sa legal na paraan." Naramdaman ni Monique ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Ang hangin mula sa dagat ay muling humampas, nagdadala ng tunog ng mga alon na humahampas sa mga haligi ng pier.
Tila ba nagmamadaling sabihin sa kanya na wala na siyang oras? Ang golden moment ng gabing iyon ay ang sandaling nakita ni Monique ang isang maliit at kupas na bracelet. Sa pulso ni Marco, ang bracelet na ibinigay niya rito noong unang anibersaryo nila. Noong ang lahat ay tila ba isang magandang panaginip pa lamang. Marco, nakikita mo ba iyang suot mo? Mahinang wika ni Monique, ang kanyang boses ay puno ng pait at panghihinayang. Yan ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinangarap kong makasama sa pagpapalaki ng ating mga anak. Nasaan na siya, Marco? Nasaan na ang asawa ko? Saglit na natigilan si Marco. Tumingin siya sa bracelet at tila ba may isang kislap ng katinuan na dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapait na ngisi. Patay na ang lalaking iyon, Monique. Pinatay siya ng pagiging perpekto mo. Dahan-dahang lumapit si Monique, hindi alintana ang panganib. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang panalangin sa bawat hininga. Ibigay mo sa akin ang remote, Marco. Itigil na natin ito. Isipin mo sina Marcus Martina at Mateo Jr. Gusto mo ba silang lumaki na may amang kriminal? Gusto mo bang ang huling alaala nila sa iyo ay ang pagsira sa kanilang kinabukasan? Masyado nang huli, Monique, bulong ni Marco, habang ang kanyang daliri ay nakatapat na sa main button. Kung hindi ako ang magtatagumpay, walang sino man ang magtatagumpay. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng makina ng sasakyan ang narinig mula sa likuran ni Monique. Ang mga ilaw ng sasakyan ay tila dalawang dambuhalang mata na nagpabulag sa kanilang dalawa. Narinig ni Monique ang pagbukas ng pinto at ang mabilis na yabag ng sapatos sa semento. Marco, bitawan mo ang remote. Ang boses ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa buong pier, puno ng awtoridad at galit. Ngunit sa gitna ng pagkagulat, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang tauhan ni Doña Consuelo na kanina pa pala nakatago sa dilim ay biglang lumitaw at may hawak na baril. Ang tunog ng pagkasa ng armas ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Walang aalis ng buhay rito, daw ang wika ng lalaki. Utos ni Doña Consuelo, linisin ang lahat ng kalat. Napatitig si Monique sa pagitan ni Marco Mateo at ng armadong lalaki. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang paulit-ulit na sumisigaw sa kanyang isipan, habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang bulsa kung saan nakatago ang huling baraha ng kanyang teknolohiya. Sino ang mas nakakatakot, ang asawang nawala sa katinuan o ang biyenang handang pumatay ng sariling anak para lamang mapanatili ang dangal ng pamilya Bata? Sinasabi ko na nga ba, sa huli ang sarili mo pa ring ina ang maglulubog sa iyo, sa hukay, Marco. Hindi na tayo mahalaga sa kanya. Ang mahalaga na lang ay ang pangalan ng mga Marco na dinitikan mo ng putik. Ang boses ni Monique ay mahina, pero bawat salita ay tumatagos sa katinuan ni Marco. Nakatayo sila sa gitna ng pier, napapaligiran ng makapal na fog na tila ba unti-unting nilalamon ang kanilang mga anino. Ang armadong lalaki na ipinadala ni Doña Consuelo ay nanatiling nakatutok ang baril sa kanilang dalawa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang rebulto ng kamatayan na naghihintay lamang ng tamang sandali. Naramdaman ni Monique ang matinding panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang hapdi sa kanyang ay hindi na lang basta kirot. Tila may mga buhay na uod na kumakain sa kanyang laman mula sa loob. Ngunit hindi niya hinayaang makita ito ni Marco. Pinilit niyang tumayo ng tuwid, ang kanyang kamay ay nakatago sa bulsa ng kanyang jacket, mahigpit na nakahawak sa kanyang smartphone. Ang pawis sa kanyang noo ay malamig, humahalo sa alat ng dagat na dala ng hangin. Mommy, hindi niya magagawa ito. Pabulong na wika ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang nakatingin sa tauhan ng kanyang ina. I'm her son, ako ang tagapagmana niya, bakit niya ako ipapapatay? Dahil naging liability ka na, Marco. Sagot ni Mateo habang dahan-dahang humahakbang palapit, ang kanyang mga kamay ay nakataas para ipakita na wala siyang armas. Sa mata ni Doña Consuelo, ikaw ang mantsa na kailangang burahin para manatiling malinis ang imahe ng pamilya. Isang sugarol, isang magnanakaw, at isang amang itinakwil ang sariling dugo at laman. Sa tingin mo ba ay hahayaan niyang kaladkarin mo siya sa kulungan? In next toy ni Marco ay naging isang hikbe. Ang kanyang kamay na may hawak ng remote control ay nanginginig, ang mga daliri ay tila nawawalan na ng lakas.
Tumingin siya kay Monique at sa isang sandali nakita ni Monique ang lalaking minahal niya noon, ang lalaking puno ng pangarap bago ito nilamon ng kasakiman at ng impluensya ng kanyang ina. Monique, I'm sorry, yung mahinang bulong ni Marco. I ruined everything, didn't I? Ito ang golden moment ng gabing iyon. Ang sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata at nakita ni Monique ang huling kislap ng pagsisisi sa puso ng kanyang asawa. Ang hapdi sa puso ni Monique ay mas matindi pa sa sugat ng kanyang operasyon. Ngunit bago pa man siya makasagot ang tauhan ni Doña Consuelo, ay dahan-dahang kinalabit ang gatilyo. Masyado ng maraming daldal, wika ng lalaki. Sa isang mabilis na pagkakataon, pinindot ni Monique ang isang button sa kanyang smartphone. Isang matinis at nakakarinding signal ang biglang umalingaw mula sa mga speaker ng pier na nahack niya. Ang tunog na iyon ay hindi maririnig ng tao nang malakas ngunit sapat na para guluhin ang electronic signal ng baril ng lalaki kung ito ay smart-locked at higit sa lahat para mabulabog ang pandinig ng sinumang malapit. Sa gitna ng kaguluhan, sumigaw si Mateo. Monique dapat, sa ate. Ang tunog ng unang pagputok ng baril ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi ito nanggaling sa tauhan ni Consuelo. Nanggaling ito sa di kalayuan, sa madilim na bahagi ng pier kung saan may iba pang mga aninong kanina pa pala nakamasid. Isang ambush sa loob ng isang ambush. Naramdaman ni Monique ang isang malakas na tulak. Si Marco. Ginamit ni Marco ang kanyang huling lakas para itulak si Monique palayo sa linya ng apoy. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ni Marco sa semento ay sinundan ng pagkalaglag ng remote control. Ang remote ay gumulong patungo sa dulo ng pier malapit sa gilid ng tubig. Marco, sigaw ni Monique habang nakasubsob sa malamig na semento. Ang kanyang mga tahi ay tila tuluyan nang bumuka ang init ng dugo ay naramdaman niyang bumabasa sa kanyang damit. Habang nagkakagulo at nagkakaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng mga tauhan ni Mateo at ng mga tauhan ni Doña Consuelo, dahan-dahang gumapang si Monique patungo sa remote control. Ang bawat sentimetro ng paggalaw ay tila isang milyang paghihirap. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang mag-flicker, ang mga ilaw ng Makati sa malayo ay tila nagiging mga munting bituin na dahan-dahang namamatay. Hindi ko hahayaang mawala ang master kita, bulong ni Monique sa kanyang sarili. Para sa mga anak ko, para sa katarungan. Naabot ni Monique ang remote. Ngunit sa sandaling mahawakan niya ito, isang sapatos ang tumapak sa kanyang kamay. Inangat ni Monique ang kanyang tingin at nakita niya ang isang pares ng mamahaling heels. You really are persistent, Monique. Just like a cockroach that refuses to die. Doña Consuelo. Ang matanda ay narito mismo nakatayo sa gitna ng gulo, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento. Walang bakas ng pighati kahit nakita niyang nakahandusay ang kanyang sariling anak sa di kalayuan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, itinaas ni Consuelo ang kanyang paa at muling itinapak sa sugatang kamay ni Monique habang ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang kinukuha ang remote control. Walang mas hihigit pa sa hapdi ng isang sugat na galing sa bakal, kundi ang bigat ng isang paa na yumayapak sa iyong dangal habang ikaw ay nag-aagaw buhay sa lupa. Naramdaman ni Monique ang matalas na takong ng sapatos ni Doña Consuelo na bumaon sa kanyang mga daliri. Ang bawat buto sa kanyang kamay ay tila nagbabadyang mabasag sa ilalim ng bigat ng matandang babaeng ito. Isang babaeng tiningala niya pinagsilbihan at minahal bilang sariling ina. Ang malamig na semento ng pier ay tila humihigop sa natitirang init ng kanyang katawan. Ang amoy ng dugo at ang alat ng dagat ay naging kasing pait ng katotohanang nasa harap niya. Tingnan mo ang sarili mo, Monique. Ang boses ni Doña Consuelo ay kasing lamig ng sementong kinahihigaan niya, walang bakas ng emosyon, kahit ang sariling anak ay nakahandusay, ilang metro lang ang layo. Isang hamak na teknisyan na nangarap maging reyna. Akala mo ba ang talino mo ay sapat na para talunin ang pangalang binuo ko sa loob ng ilang dekada? Ikaw ang sumira kay Marco. Ikaw ang nagtulak sa kanya sa ganitong dulo. Pilit na iniangat ni Monique ang kanyang tingin, ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa puyat pagod at matinding sakit ng kanyang operasyon. Siya, ang anak mo, Consuelo, nakahandusay siya doon, dumudugo. Wala ka bang puso? Ang puso ay para sa mga mahihina, Monique. Sagot ng matanda habang dahan-dahang kinukuha ang remote control
mula sa lupang malapit sa kamay ni Monique. Ang pamilyang Marco ay kailangang manatiling malinis. At kung kailangang dumanak ang dugo ng sarili kong anak para lang matanggal ang mansyang idinulot niyo, gagawin ko. Ito ang golden moment, ang sandaling iyon, ang pagkislap ng mga perlas sa leeg ni Consuelo, habang tumatama ang liwanag ng buwan, isang imahe ng karangyaan, na nakatayo sa ibabaw ng pagkawasak ng isang pamilya. Isang tahimik na panalangin ang namutawi sa mga labi ni Monique, hindi para sa sarili, kundi para sa mga anak na naghihintay sa kanya. Mateo, sigaw ni Monique sa gitna ng palitan ng putok sa paligid. Ngunit bago pa man makalapit si Mateo, isang mahinang tinig ang narinig mula sa likuran ni Consuelo. "Mommy, bitawan mo siya!" Si Marco. Pilit na bumabangon ang kanyang asawa, hawak ang kanyang dibdib na basang-basa na ng dugo. Ang kanyang bawat paghinga ay may kasamang tunog ng hirap, tila isang sirang makina na pilit pang umaandar. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatuon kay Monique, kundi sa kanyang ina, ang reyna na nagtapon sa kanya sa oras na hindi na siya kapaki-pakinabang. "Huwag kang makialam, Marco." Wika ni Consuelo, hindi man lang nililingon ng anak. "Tapusin mo na ang iyong huling sandali ng may kaunting dignidad." Sa isang iglap ng galit at desperasyon, pilit na gumapang si Marco at hinawakan ang binti ng kanyang ina. Ang tunog ng pagkiskis ng kanyang katawan sa semento ay tila isang huling panaghoy. "Monique, tumakbo ka na. Ang master key nasa cloud." Nanginig ang kamay ni Consuelo. Sa kanyang pagkagulat, bahagyang lumuwag ang pagkakatapak niya sa kamay ni Monique. Hindi sinayang ni Monique ang pagkakataon. Sa kabila ng matinding hapdi, ginamit niya ang kanyang smartphone na kanina pa nakatago sa kanyang kabilang kamay. "Hindi mo lang ninakaw ang kumpanya, Consuelo." Ang boses ni Monique ay biglang naging matatag, puno ng awtoridad na binuo sa loob ng server rooms at boardroom. "Ninakaw mo ang kinabukasan ng sarili mong mga apo, at iyan ang hindi ko kailanman mapapatawad." Sa isang mabilis na pagpindot ni Monique sa screen, ang remote control na hawak ni Consuelo ay nagsimulang tumunog ng mabilis. Hindi ito magpapasabog ng kumpanya. Sa halip, ang system na idinisenyo ni Monique ay nag-trigger ng isang global broadcast alert. Sa bawat screen sa Makati, sa bawat cellphone ng mga taong nanonood ng live stream, lumabas ang mukha ni Doña Consuelo sa pier, ang kanyang paa na nakatapak kay Monique, at ang malamig niyang pagtalikod sa nag-aagaw buhay na anak. Ang audio ng kanyang pag-amin ay umalingaw sa buong bansa. "Anong ginawa mo?" Sigaw ni Consuelo, pilit na itinatapon ang remote na tila naging isang mainit na uling. "Ipinakita ko lang sa mundo ang totoong kulay ng perlas mo." Sagot ni Monique, habang dahan-dahang bumabangon sa tulong ni Mateo na nakarating na sa kanyang tabi. Nanginig ang buong katawan ni Consuelo nang marinig ang papalapit na yabag ng maraming pulis at ang ingay ng mga helicopter sa himpapawid. Ang sungmu ay unti-unting nahahawi, inilalantad ang katotohanang wala na siyang matatakbuhan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng katawan ang muling narinig. Si Marco ay tuluyan nang bumigay, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa langit, tila naghahanap ng kapatawaran. "Marco," sigaw ni Monique, pilit na lumalapit sa asawa sa kabila ng kanyang sariling mga sugat. Habang hinahawakan ni Monique ang nalamig na kamay ni Marco, lumapit ang isang pulis at dahan-dahang pinusasan si Doña Consuelo. Ang matanda ay nanatiling nakatayo ng tuwid, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkatalo. "Hindi pa ito tapos, Monique," bulong ni Consuelo habang hinihila palayo. Naramdaman ni Monique ang isang matinding pagkahilo. Ang huling narinig niya ay ang tinig ni Mateo na humihingi ng tulong bago muling nagdilim ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kadiliman ng takot ang bumalot sa kanya, kundi isang uri ng pagod na may kalakip na kapayapaan. Wala nang hininga ang kahapon, pero ang bigat nito ay tila isang angkla na nakabaon pa rin sa iyong puso. Hinihila ka pabalik sa kailaliman ng mga alaalang hindi mo na mababago. Ang puting kiseme ng ospital ang unang bumungad kay Monique nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Sa paligid, ang katahimikan ay tila isang malambot na kumot. Ngunit sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang hapdi sa kanyang tagiliran. Isang paalala na ang kanyang katawan ay naging larangan ng digmaan. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang ugong ng aircon ay naging pamilyar na himig sa kanyang pandinig. "Gising ka na pala." Ang mahinahong boses ni Mateo ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Nakaupo ang abogado sa tabi ng kanyang kama, ang mga mata ay puno ng pagod
pero may bakas ng matinding ginhawa. 3 araw kang walang malay, Monique. Akala ng mga doktor ay hindi ka na makakabalik dahil sa tindi ng pagkawala ng dugo. Pilit na iginalaw ni Monique ang kanyang tuyot na labi. Si Marco. Sandaling tumahimik si Mateo. Ang sikat ng araw na dumadaloy mula sa bintana ay tumatama sa kanyang mukha, inilalantad ang bawat linya ng pighati. Inilibing na siya kahapon, Monique. Sa isang pribadong seremonya, ang pamilya niya o kung anuman ang natira sa kanila ay wala roon, pero tiniyak ko na maayos ang lahat. Naramdaman ni Monique ang isang mainit na luhang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi ito luhang galing sa puot, kundi luhang galing sa pagluluksa para sa lalaking minahal niya. Noong sila ay nagsisimula pa lamang sa sungmunang Tagaytay, ang lalaking nangarap kasama niya bago nilamon ng dilim ang kanyang kaluluwa. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang pagkamatay ni Marco ay tila isang bahagi ng pagkatao ni Monique na tuluyan na ring namatay. Si Doña Consuelo, tanong muli ni Monique, ang kanyang boses ay mas malinaw na ngayon. Nasa loob na siya ng kulungan, naghihintay ng paglilitis. Walang bail ang mga kasong isinampa natin, sagot ni Mateo habang dahan-dahang iniaabot ang isang baso ng tubig sa kanya. Ang kumpanya ay kasalukuyang nasa ilalim ng receivership, pero dahil sa master key na nakuha mo, napatunayan nating illegal ang mga utang ni Marco. Malinis na ang pangalan mo, Monique. Ang mga bata, sila na lang ang kailangan mo. Sa sandaling binanggit ang mga bata, tila bumalik ang lakas sa katawan ni Monique. Mateo, kailangan ko silang makita. Ngayon din. Sa tulong ni Mateo at ng mga nurse, dinala si Monique sa isang pribadong silid. Sa pagkakataong ito, wala ng incubator, wala ng mga nakakatakot na monitoring devices. 3 maliliit na higaan ang nakahilera sa gitna ng silid. Ito ang golden moment ng kanyang buhay. Dahan-dahang binuhat ng nurse ang panganay si Marcus at inilagay sa mga bisig ni Monique. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Monique ang balat ng kanyang anak laban sa kanyang sariling balat. Ang init ng katawan ng sanggol, ang amoy ng bagong paligong sanggol, at ang mahinang paggalaw ng maliliit nitong kamay ay tila isang himala na nagpapagaling sa lahat ng kanyang sugat. Anak, nandito na si Mommy, bulong ni Monique habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa noo ng sanggol. Ang kanyang bawat hikbi ay may kasamang panalangin ng pasasalamat. Sunod-sunod na inilagay sa kanyang tabi sina Martina at Mateo Jr. Sa gitna ng 3 sanggol, naramdaman ni Monique na siya ay buo na muli. Hindi siya ang CEO, hindi siya ang biktima, kundi isang inang matagumpay na naipanalo ang pinakamahalagang laban sa kanyang buhay. Pinapanood sila ni Mateo mula sa pintuan. Ang abogado ay bahagyang nakangiti, ngunit may isang uri ng lungkot sa kanyang mga mata na tila nagsasabing ang kanyang misyon ay tapos na. Monique, may kailangan kang malaman, wika ni Mateo pagkaraan ng ilang sandali. Ang mga ari-arian ni Doña Consuelo ay nakumpiska na, pero may isang lihim na account na nakapangalan sa iyo. Isang legacy fund na itinatago ni Marco bago pa man magulo ang lahat. Tila balak niya talagang ibigay iyon sa inyo ng mga bata. Napatigil si Monique. Ang pag-ibig ni Marco, bagamat baluktot at puno ng pagkakamali, ay tila may iniwang huling piraso ng proteksyon para sa kanila. Isang masakit na katotohanang kailangan niyang tanggapin. Ayaw ko ng pera nila, Mateo, pabulong na sagot ni Monique habang hinahaplos ang pisngi ni Martina. Hindi iyon pera nila. Pera iyon na kinuha ni Marco mula sa sarili mong sahod noong mga unang taon nyo. It's your sweat and blood, Monique. Gamitin mo ito para sa kinabukasan ng triplets. Sa Tagaytay, doon mo sila palakihin malayo sa ingay ng Maynila. Habang nag-uusap sila, narinig ni Monique ang mahinang pagkatok sa pinto. Pumasok ang isang pulis, may dalang isang sulat na may selyo ng kulungan. Miss Gabriela, may mensahe po para sa inyo mula kay Doña Consuelo. Gusto niya kayong makita bago siya ilipat sa National Penitentiary. Nanigas ang buong pagkatao ni Monique. Ang anino ng matandang babae ay tila ayaw pa ring lumisan. Tumingin si Monique sa kanyang 3 sanggol na mahimbing na natutulog. Isang desisyon ang kailangan niyang gawin, ang harapin ang huling halimaw ng kanyang nakaraan, o tuluyan na itong talikuran para sa kanyang bagong simula. Mateo, kailangan ko bang pumunta? Tanong ni Monique, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng gabay. Ang kapatawaran ay hindi para sa kanya, Monique. Para iyon sa iyong sariling kapayapaan, ang makahulugang sagot ni Mateo. Ngunit bago pa man makasagot si Monique, isang kakaibang tunog
Ang narinig mula sa labas ng pasilyo, ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga nurse, patungo sa kabilang silid, kasunod ang boses ni Celeste na sumisigaw sa takot. Ang pagsigaw ng isang taong nawala ng kapangyarihan ay tila isang hungkag na alingawngaw sa gitna ng isang libingan maingay ngunit wala ng buhay. Hindi pa man nakakasagot si Monique sa paanyaya ni Doña Consuelo, ang pinto ng kanyang silid ay marahas na bumukas. Bumungad si Celeste, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mamahaling make-up ay lamat-lamat na dahil sa mga luhang hindi mapigilan. Wala na ang mapanuring tingin ng isang donya. Ang tanging natira ay isang babaeng nilamon ng takot at kawalan ng direksyon. Monique, I withdraw mo ang mga demanda. Please, ang hysterical na sigaw ni Celeste, habang pilit siyang hinaharangan ng mga security guard ng ospital. Ang tunog ng pagkiskis ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang huling panaghoy ng kanyang nakaraang rangya. Wala na akong pera, ipinasara na ang lahat ng accounts ko. Pinapalayas na rin ako sa condo dahil ang lahat ng iyon ay galing sa kumpanya mo. Monique, pamilya tayo. 'Di ba? Naramdaman ni Monique ang mahigpit na pagkapit ng kanyang mga daliri sa gilid ng higaan ng kanyang mga anak. Ang bawat salita ni Celeste ay tila isang lason na pilit pang sumusulasok sa kanyang bagong simula. Tumingin siya kay Mateo na handa nang itaboy ang babae, ngunit tinaas ni Monique ang kanyang kamay bilang hudyat na siya na ang bahala. Pamilya, ang mahinahong tanong ni Monique, ang kanyang boses ay may lalim na hindi kailanman narinig ni Celeste noon. Ang pamilya ay hindi naglalagay ng GPS tracker sa hikaw ng kumpare nila. Ang pamilya ay hindi nagtatangkang saktan ang mga sanggol na wala pang laban. Celeste, hindi ako ang sumira sa buhay mo. Ang sarili mong kasakiman ang gumawa niyan. But Marco is dead. Si Mommy ay nasa kulungan. Wala na akong kahit sino. Patuloy na pagmamakaawa ni Celeste, ang kanyang boses ay pumipiyok na sa tindi ng emosyon. You're a CEO now, Monique, marami kang pera. What is a few million for your sister-in-law? Dahan-dahang tumayo si Monique mula sa kanyang wheelchair, tinitiis ang huling kirot sa kanyang tiyan. Hinarap niya si Celeste ng mata sa mata. Ito ang golden moment ng kanilang pagtatapos, ang sandaling ang biktima ay naging hukom. Hindi ako ang iyong ATM, Celeste. At lalong hindi na ako ang Monique na maaari mong tapak-tapakan dahil lang sa iyong pangalan. Ang boses ni Monique ay kasing tigas ng bakal. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Iwanan mo ang bansang ito. Gamitin mo ang natitira mong dignidad para magtrabaho ng marangal. Pero huwag na huwag kang magpapakita sa akin o sa mga anak ko kailanman. Dahil sa susunod, hindi na lang guards ang haharap sa iyo, kundi ang buong bigat ng batas. Nang mailabas ng mga gwardya ang naglulupasay na si Celeste, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa silid. Tumingin si Monique kay Mateo, na kanina pa nakamasid ng may paghanga. Handa na ako, Mateo, wika ni Monique. Dalhin mo ako kay Doña Consuelo, kailangan ko itong tapusin. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ni Monique ang sarili sa loob ng National Penitentiary, ang amoy ng kalawang lumang semento, at ang init ng sikat ng araw sa loob ng rehas ay tila isang kailaliman na ayaw niyang balikan. Sa likod ng makapal na salamin ng visiting area, nakaupo si Doña Consuelo. Suot nito ang kulay kahel na uniforme, ngunit ang kanyang likod ay nananatiling tuwid, tila ba hindi pa rin matanggap ang kanyang pagkatalo. Nandito ka na pala, ang reyna ng mga computer. Ang mapait na bati ng matanda habang kinukuha ang telepono. Naparito ka ba para pagtawanan ako o para ipakita na nakuha mo na ang lahat ng pinaghirapan ko? Nandito ako para sa aking kapayapaan. Consuelo? Sagot ni Monique, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Gusto kong malaman mo na ang mga apo mo ay malulusog. Sila ay lalaking may takot sa Diyos at may tunay na dangal mga bagay na hindi mo kailanman naituro sa sarili mong mga anak. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Consuelo. Dangal ang dangal ay para sa mga may kapangyarihan, Monique. Akala mo ba ay nanalo ka na? Ang bawat sentimo na hawak mo ngayon ay may mantsa ng dugo ni Marco. Ikaw ang pumatay sa kanya, Monique. Kung hindi ka naging matigas, sana ay buhay pa ang anak ko. Naramdaman ni Monique ang huling pagtatangka ng matanda na i-gaslight siya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga salita ni Consuelo ay tila mga palasong tumatama sa isang pader na bato. Hindi ko papasanin ang kasalanang ikaw ang may gawa. Ang diretsong sagot ni Monique.
Marco chose to save me because he realized for one brief second what it means to be human. Isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan. Konsuelo, ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ako. At ang huling pagkakataon na maririnig mo ang tungkol sa iyong mga apo. Mula ngayon, ang pangalang Marco ay mabubura na sa aming buhay. Sila ay magiging mga Gabriela. Binitawan ni Monique ang telepono habang si Consuelo ay nagsimulang sumigaw at hampasin ang salamin. Ang tunog ng galit ng matanda ay unti-unting humina habang naglalakad si Monique palabas ng pasilidad. Nang makalabas siya sa gate, sinalubong siya ng malamig na sungmu ng hapon. Nakatayo si Mateo sa tabi ng sasakyan karga, ang isa sa mga triplets. Ang imahe ng isang bagong simula ay tila isang painting na unti-unting nabubuo sa harap ni Monique. Saan tayo ngayon? Tanong ni Mateo habang iniaabot ang sanggol kay Monique. Sa Tagaytay, sagot ni Monique habang hinahaplos ang pisngi ng kanyang anak. Doon tayo magsisimula muli kung saan ang hangin ay malinis at ang sungmu ay hindi na nakakatakot. Ngunit habang papasok sila sa sasakyan, isang pamilyar na itim na sedan ang dumaan sa harap nila. Ang bintana ay dahan-dahang bumaba at isang pares ng mga mata na hindi niya malilimutan ang tumitig sa kanya si Guillermo. May hawak siyang isang maliit na memory card at isang liham na may selyo ng isang kilalang banyagang bangko. Hindi lahat ng sugat ay peklat ang iniiwan. Ang iba ay nagiging mata na mas malinaw nang nakakakita sa tunay na kulay ng mundo. Ang titig ni Guillermo mula sa loob ng sasakyan ay tila isang malalim na balon ng pagsisisi at takot. Dahan-dahang iniabot ni Monique ang kanyang kamay para tanggapin ang maliit na memory card at ang liham na may selyo ng Swiss Bank. Sa sandaling magkadampi ang kanilang mga balat na ramdaman ni Monique ang panginginig ng mga daliri ng dati niyang kaibigan, isang taong naging biktima rin ng sariling kahinaan sa harap ng kapangyarihan ni Doña Consuelo. Ano ito, Guillermo? Ang mahinang tanong ni Monique ang kanyang boses ay walang bakas ng galit kundi isang uri ng pagod na pag-unawa. Ang huling habilin ni Marco, ang boses ni Guillermo, ay paos tila galing sa ilalim ng lupa. Noong nalaman niyang balak siyang iligpit ng sarili niyang ina, gumawa siya ng isang offshore trust fund para sa mga bata. Pero hindi niya iyon ma-access nang wala ang biometric signature mo. Monique, Marco was a fool and a gambler, pero sa huling gabi niya, ikaw at ang mga bata lang ang binabanggit niya. Patawarin mo ako. Hindi ko na kayang harapin ang mga mata mo. Hindi na hinintay ni Guillermo ang sagot ni Monique. Dahan-dahang umandar ang itim na sedan unti-unting nilamon ng sungmu ng hapon hanggang sa maglaho ang mga pulang ilaw nito sa kanto. Napahawak si Monique sa liham. Ang bawat salita ng bangko ay tila isang kumpirmasyon na sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, may isang maliit na bahagi ng puso ni Marco na nanatiling totoo para sa kanilang pamilya. Monique, ayos ka lang ba na? Tanong ni Mateo habang dahan-dahang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ng babae. Ayos lang ako, Mateo. Mas mabuti na ang lahat, sagot ni Monique habang nakatingin sa malayo. Tayo na. Ang hangin sa Tagaytay ay naghihintay na sa atin. Makalipas ang isang buwan, ang mansion ng mga Marcos sa Tagaytay ay hindi na isang malamig na kutang kasakiman. Ang mga bintana ay nakabukas na ngayon, hinahayaan ang sariwang hangin at ang amoy ng mga pine trees na pumasok sa bawat sulok. Ang mga tinik sa hardin ay napalitan na ng mga makukulay na bulaklak na itinanim mismo ni Monique. Sa loob ng opisina na dati ay puno ng mga lihim na transaksyon ni Marco, nakaupo si Monique sa harap ng kanyang computer. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-i-encrypt ng mga files para sa pagtatanggol. Kasalukuyan niyang inilulunsad ang Gabriela Tech Foundation, isang kumpanyang naglalayong magbigay ng libreng software monitoring para sa mga mahihirap na ina at kanilang mga sanggol sa mga pampublikong ospital. Ito ang golden moment ng kanyang pagbabago. Pumasok si Mateo sa silid-bitbit, ang isang tray ng sariwang prutas at kape. Ang abogado ay hindi nasuot ang kanyang formal na suit. Suot niya ang isang simpleng t-shirt at tila mas bata tingnan sa ilalim ng sikat ng araw ng Tagaytay. Ang board meeting ay bukas na CEO Gabriela biro ni Mateo habang inilalapag ang kape. Handa ka na bang harapin ang mga dating investors na tumalikod sa'yo? Handang-handa na, Mateo. Ngumiti si Monique, isang tunay na ngiting umaabot sa kanyang mga mata. Dahil sa pagkakataong ito,
Hindi ko na kailangan ang kanilang pahintulot. Ako na ang may-ari ng aking tadhana. Tumayo si Monique at lumakad patungo sa balkonahe. Sa ibaba sa malawak na damuhan, nakita niya ang tatlong yaya na dahan-dahang itinatulak ang mga stroller nina Marcos Martina at Mateo Jr. Ang tunog ng hagikik ng mga bata ay tila isang musika na bumubura sa bawat alaala ng sigaw at putok ng baril sa pier. Salamat Mateo, mahinang wika ni Monique habang nakatingin sa kanyang mga anak. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin noong ang buong mundo ay tila ba gusto akong ilibing. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanyang tabi. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na para maramdaman ang init ng bawat isa, ngunit nanatili silang magalang sa katahimikan. Hindi kita iniligtas, Monique. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Ako mapalad lang ako na naging saksi sa pagbangon ng isang reyna. Naging kasing lambot ng sungmu ang paligid habang dahan-dahang lumulubog ang araw. Ngunit sa gitna ng katahimikan naramdaman ni Monique ang pag-vibrate ng kanyang tablet. Isang email ang pumasok. Ang subject isang mensahe mula sa National Penitentiary. Binuksan ni Monique ang email. Hindi ito galing kay Doña Consuelo. Ito ay isang balita mula sa warden. Doña Consuelo Marco ay dinala sa infirmary matapos makaranas ng matinding stroke. Ang kanyang huling hiling ay makita ang kanyang mga apo. Ngunit ayon sa inyong huling direktiba ang hiling na ito ay agad naming tinanggihan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Monique. Walang saya, walang pait. Ang tanging naramdaman niya ay ang ganap na paglaya. Isinara niya ang tablet at ibinaling ang kanyang tingin sa tatlong munting buhay sa ibaba. Ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng napawi ng liwanag ng kasalukuyan. Mateo, tawag ni Monique habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Bakit, Monique? Gusto kong palitan ang pangalan ng mansyong ito. Tatawagin natin itong Bahay ng Pag-asa. Dahil dito ang sungmu ay hindi nataguan ng mga lihim kundi isang yakap ng bagong simula. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa Tagaytay, ang bawat bituin sa langit ay tila sumasalamin sa bawat luhang pumatak sa pisngi ni Monique. Mga luhang ngayon ay naging mga diamante ng katatagan. Ang laban ay tapos na, at ang katarungan ay hindi lamang nakamit sa loob ng korte, kundi sa loob ng isang pusong natutong magpatawad sa sarili at magmahal muli. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa may sala, kundi ang muling pagbuo sa isang pusong winasak ng pagkakanulo hanggang sa ito ay maging kasing tatag ng batong hindi na muling matitibag. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang huling humampas ang mga alon ng puot sa Bentaw ng Maynila. Sa gitna ng malawak na hardin sa Tagaytay, ang sungmu ay hindi na tila isang dambuhalang kumot na nakakatakot, kundi isang malambot na yakap na nagdadala ng amoy ng sariwang lupa at mga bulaklak. Ang mga puno ng pine ay dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng hangin, tila ba nakikibahagi sa kapayapaang naghahari sa Bahay ng Pag-asa. Nakatayo si Monique sa balkonahe, hawak ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Pinagmamasdan niya ang tatlong maliliit na bata na kasalukuyang naghahabulan sa damuhan. Si Marcos na dati ay nasa bingit ng kamatayan ngayon, ang pinakamasigla at nangunguna sa kanilang paglalaro. Sina Martina at Mateo Jr. ay sumusunod sa kanya, ang kanilang mga tawa ay tila mga munting kampanilya na bumabasag sa katahimikan ng hapon. Sa bawat hakbang ng kanyang mga anak, naaalala ni Monique ang bawat patak ng dugo at luhang ibinigay niya para lamang marating ang sandaling ito. Ang hapdi sa kanyang tiyan mula sa operasyon ay matagal nang naghilom, ngunit ang peklat na iniwan nito ay nananatiling isang medalya ng kanyang katapangan. Isang paalala na ang isang ina ay kayang harapin ang kamatayan para lamang sa buhay ng kanyang mga sanggol. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanyang tabi. Ang abogado ay naging katuwang niya hindi lamang sa batas, kundi sa muling pagtatayo ng kanyang tiwala sa mundo. Walang mga salitang kailangan. Sapat na ang kanilang pagtingin para malaman na ang bawat pait ng nakaraan ay dahan-dahan nang natutunaw sa init ng kanilang pagkakaibigan na unti-unting nagiging isang mas malalim na ugnayan. Nagpadala ng balita ang abogado mula sa Maynila, ang mahinahong simula ni Mateo. Tuluyan nang pumanaw si Doña Consuelo sa loob ng ospital ng kulungan. Wala siyang kahit isang kamag-anak na dumating para kunin ang kanyang mga labi. Si Celeste naman ay napaulat na nagtatrabaho na sa isang maliit na opisina sa labas ng bansa, malayo sa karangyaang dati niyang kinagisnan.
Huminga ng malalim si Monique. Sa unang pagkakataon naramdaman niya ang ganap na pagbitaw. Ang tanong na, nagawa ko na bang magpatawad, ay tila may sagot na sa kanyang puso. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang lahat ng ginawa nila. Ito ay ang pagtanggap na hindi na sila may hawak ng kanyang emosyon. Pinalaya na niya ang sarili mula sa rehas ng galit na itinayo ni Consuelo. Tapos na ang lahat, Mateo, bulong ni Monique, habang nakatingin sa papalubog na araw. Nahanap ko na ang katarungang hinahanap ko. At higit sa lahat nahanap ko na ang aking sarili. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa halaga ng isang babae. Na ang talino ay hindi dapat itago, para lamang pasayahin ang iba, at ang pagmamahal sa sarili ay ang unang hakbang para tunay na makapagmahal ng iba. Sa gitna ng sungmu ng buhay, ang bawat ina ay may taglay na liwanag na kayang tumagos sa pinakamadilim na gabi. Isang huling tingin ang ibinigay ni Monique sa tatlong bata bago siya dahan-dahang pumasok sa loob ng bahay. Isinara niya ang pinto hindi para magtago, kundi para yakapin ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Ang awit ng tagumpay ay hindi natatapos sa isang malakas na sigaw, kundi sa isang tahimik na ngiti sa gitna ng isang mapayapang tahanan. Ang kung bawat hininga sa malamig na hangin ng Tagaytay ay hindi na isang pasanin kundi isang pangako ng bagong simula para kay Monique at sa kanyang tatlong anghel. Ang katahimikang bumabalot sa kanila ngayon ay hindi natanda ng takot kundi ang musika ng tagumpay na binuo mula sa mga pira-pirasong pangarap na minsan nang dinurog ng pagkakanulo. Mga mahal kong tagapakinig, taos puso akong nagpapasalamat sa inyong pagtitiyaga at pakikinig hanggang sa huling sandali ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan kailangang lisanin ni Monique ang ospital ng mag-isa, habang ang kanyang mga anak ay nasa loob pa ng incubator, naramdaman ko ang matinding hapdi sa aking dibdib. Ang buhay ay tila isang napakalaking database. Maaari itong pasukin ng virus ng inggit at kasakiman, ngunit tandaan nating lahat na tayo ang may-ari ng master key upang i-reprogram ang ating sariling kapalaran. Ang kwentong ito ay hango sa mga hiblan, katotohanang madalas nating makita sa ating paligid, ang kwento ng mga inang handang maging pader para sa kanilang mga anak. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Monique, kakayanin niyo rin bang talikuran ang yaman at pangalan para lamang sa inyong kapayapaan? Sa tingin niyo ba ay naging sapat ang kaparusahan para kay Doña Consuelo o nararapat ba siyang bigyan ng pagkakataong humingi ng tawad sa kanyang mga apo? Sana ay nakapagbigay ito ng liwanag sa inyong puso ngayong araw. Nasaan man kayo habang pinakikinggan ang boses ko, marahil ay nagluluto para sa pamilya, nagpapahinga matapos ang trabaho, o simpleng nagninilay sa gitna ng inyong abalang buhay, nais kong malaman nyo na ang bawat sakripisyo ninyo ay may katumbas na halaga. Ibahagi nyo naman sa ating comment section ang inyong mga saloobin dahil dito ay palaging may nakikinig. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang audio na ito para mas marami pa tayong pusong mapalakas at mapagtibay. Manatiling matatag at anuman ang mangyari, huwag ninyong hahayaang ang ibang tao ang sumulat ng inyong katapusan. Hanggang sa muli nating pagkikita. Pamagat ng kwento ang master key ng puso ni Monique. Lahat ng mga character at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe sa bawat isa.